kang magmayabang. May pahimas-himas pa nga eh. Sarap dito. Piling pastor ba? Okay. Meron ka nun. Do not be offended with me. Alright? What I am trying to project is that pag nabigyan ka ng pagkataon, make use of it. And make the best of it. Okay? Hindi yung nagpipreach ka lang para makaraos. No? Hindi ganun. Alright? Huwag din piling pastor. Yan ang mahirap. Kasi ang Diyos ay nagbigay ng mga pastor, nagbigay ng mga evangelist, nagbibigay siya ng mga teachers. Saan kayo doon? Iba po yung pastor, iba din yung mga normal, ordinary na members. Ganun yun. Biblically, ang mga pastor ay entitled. Entitled. It is from the Word of God. He is entitled for double honor. Alright? So, yan. I'm just sinasabi ko lang sa inyo, no? Kasi they are the one feeding the flocks, no? They are oversighting the flocks. So, ganun siya mga kapatid. Ganun lang. Huwag niyo rin kapatid, ang may karapatan na tumawag ng Brad sa pastor ay kapwa na pastor. Pwede yun. Pero ang miyembro, tawagin ng Brad yung pastor, hindi po appropriate yan. Pagalitan ka ng Pastor Abantin yan. Bibirahin kayo nan. Halika. Sinong pastor mo? Sinong turo sa'yo? Ganun ka nun. Ganun yun, no? So, iba yung kasi pastors is mentioned 8 times in the entire Bible. Tandaan niyan. Paano pastor yung mga charismatic pastor mo sila? Para sa akin, Brad, not all pastors are pastor. They can be called pastors. No question about that. They can be called pastors. But for me, para sa akin may husga or may judge. Hindi naman tayo judgmental. Not all pastors are pastor. What I mean, sabi nga na pastor hindi lahat ng pastor ay pastor biblically. Yan ang ibig sabihin niyan. Pwede ka naman magturo, pero once your doctrine is messed up, or iba-iba yung mga tinuturo mo, lalo naman pag wala sa Bible, ang tinuturo mo, you're just preaching and teaching according to your preferences, according to your own interpretation, very dangerous. Kaya nasasabi natin, not all pastors are pastor biblically. Ganun yan. Merong pastor na wala namang flag. Tinatawag ng pastor, hindi ko naman sa minggo. Mas lalo na. Kasi pag sinabi mong pastor ka, may pinapastulan ka. Kasi pastors is a picture of the shepherd. Tandaan yan. Ang pastor, mga kapatid, hinahango po yan doon sa nagpapastol na may tupa. Ganun yun. Kasi nag-guide nga siya. Sabi nga ng pastor, work your salvation. Work out your salvation. Ano yan? Work out your salvation, sabi niya. Okay. Work out your own salvation. Anong ibig niya sabihin? Kasi i-work out mo salvation mo para hindi ka mapunta ng impyerno? Ay, mali na doktrina yun, bro. Mali. Work out meaning you have to practice. You have to practice naman. Oo. Kung anong mayroon ka, kaya nga ang illustration natin dito, di ba may babarbel, may ano tawag niya? May nag-gym. So, bakit sila nag-gym? Tell me the truth. Para ang muscle mo lumaki, humubog. The same with salvation. Kaya ka nag-gym para humubog. Ganon siya. Yan ang ibig sabihin ng workout. Ibig sabihin, may muscle ka na. Hindi yung nag-workout ka para magka-muscle, para magkaroon ka ng muscle. Hindi. May muscle ka na. I-workout mo lang. Ibig sabihin, mayroon ka ng pananampalataya. Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? Di ba by faith in Jesus Christ? So, i-workout mo na lang. I-practice mo. So, ibig sabihin, para lumago ka. Ibig sabihin, may faith ka na, dinidevelop mo. Hindi ibig sabihin na para maligtas ka. Hindi rin ibig sabihin para mapunta ka na impyerno kung hindi ka naman practice. Mali na katuruan yun. Kasi, once na ang kaligtasan mo nakaangkla or nakabase sa work mo,
Dapat hindi na kailangan si Hesus Kristo pa na mamatay sa cross. Ginawa mong cheap, very cheap, yung death of the Lord Jesus Christ doon sa cross. Yun ang mahirap. Yun ang danger ng charismatic faith. Yan ang danger ng charismatic faith. Alam ko yan, Brad, kasi galing din ako dyan. Galing ko dyan. Kaya alam natin yan. Okay. So, salamat sa Panginoon. Patuloy tayo. Kung may katanungan kayo, tanong kayo. Huwag kayong mag-alala. Sasagutin natin. Alright? Meron akong gustong sasabihin. Nakalimutan ko. Alright? Nakalimutan ko. Nandito sa dila eh. Ilabas mo dila, Pastor. Ilabas natin ang dila. Ayan, naalala ko na. May isang pastor na nagsabi sa akin, nagsabi sa amin, he is old na. Yan ang masarap pagkasama mo yung pastor ng mga matanda. Yung mga tag 60, 70, makikita mo yung nila, wisdom. Makikita mo yung wisdom. Ang sarap makasama sila, lalo na pag ikape mo sila. Ang sarap. Marami kang matutunan. Sabi nga niya, yung preaching ni Brother, naalala ko, yung preaching ni Brother Ronald, bakit kaya tayo pinaghintay ng Diyos? Kapatid, maraming kwento sa Bible ang paghihintay. Alright? Maraming kwento sa Biblia. Kung sa usapin lang ng paghihintay, ay talagang nagiging mitsa pa siya na ang mga karakter sa Biblia talagang nawindang. Bakit? Hindi nga makapaghintay. Well, Lord, hindi nga makapaghintay. No? So, sabi ng pastor na yun, alam mo ba yung pinaka-purpose kung bakit ka pinaghintay? Ano, pastor? Para i-testing yung pananampalataya mo. Oo. Para i-testing yung pananampalataya mo. Oo. Kung hanggang saan ka talaga, kaya ka pinaghintay. Oo. It involved patience. Tandaan mo na, it involved really patience. Oo. Huwag kang magreklamo sa Diyos kasi ang Panginoon, lagi niyong tandaan ha? Lagi niyong tandaan. Okay? Laging tandaan. In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. If I'm not mistaken. Ano sabi dyan? God, He hath made everything. Everything. Okay? Beautiful in His time. Beautiful in His time. Tandaan niyo yan. Kaya hindi mo pwedeng questionin ang Diyos according to His sovereignty. Lord, bakit? Ako, wala eh. Ako nga, floating ako kung kaya. Di ko maintindihan o anong mangyari sa akin. Basta may Diyos ako. May Diyos ako. Pinapanalangin ko. Whatever happened to me, what? Ano gagawin ko? May demonyo yung kanya ko. Ano gagawin ko dyan? Makita pa lang ang mukha. Makita ko pa lang mukha ng amo ko. Nasisira ng buhay ko eh. Lupit mastor ha. Makikita po lang yung amo mo. Nasira ng buhay mo. Ganun talaga. Ano gagawin natin dyan? Ilagay mo sa kamay ng Diyos. Bahala ng Diyos kung ano mangyari sa iyo. Basta may Diyos ka. Iyon ang pagkakaiba ko sa iba. Yung iba walang Diyos eh. Ako meron. Ganon. No? Just give me 30 minutes mga kapatid sa ating pag-aaral about Christology. I am praying mga kapatid that somehow ay may matutunan kayo. Alright? About Christology. Inaaral natin po si Hesus Kristo dito. Ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagkatao, ang kanyang personality at ang kanyang trabaho. Alright? Inaral natin si Jesus Christ. It is a part of Christology. Now, last Friday, I was very happy, bro. Tinanong mo the appearances of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. He was very happy. Kasi alam mo bakit? Yung tanong niya, it is exactly a pre-incarnate or called pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament.
Alright? Kaya nga sabi doon sa Book of Psalms, even King David, he knows it already in his heart that the Messiah would come after the order of Melchizedek. Inintindihan niyo? Doktrina to ha, pinag-usapan natin ha. Pag malalim, medyo nguya-nguyain lang natin. Para naman parang kumain ka ng medyo matigas na ano ba, yung karning-karne talaga ba ha? Okay? Melchizedek is exactly a pre-incarnate of the Lord Jesus Christ. Kasi doon sa Hebrews chapter 7, napakaliwanag si Melchizedek. Pareho talaga ang description kay Hesus Kristo. Buksan natin ulit, Brad. Bago tayo, dagdagan natin ang mga bersikulo. Mga ano. Alright? Dagdagan natin. Okay. Tingnan mo, Brad. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. Anong sinabi sa Hebrews chapter 7? Verse 1. For this Melchizedek, nung panahon ni Abram pa si Abraham noon. Alright? Noong nagkaroon, nung si Lot ba yung brother ng tawag na kay Lot, pamangkin na yon, anak ni Haran yun, na kapatid ni Abraham, ni Abram doon sa Chaldeans. Alright? Noong kasi si Lot nandoon naman kasi Sodom and Gomorrah Iyan na bang resulta nung mamili ka ng hindi mo iniisip kung saang lokasyon ka dapat? Okay? Alam naman niya, iyan kasi minsan ng tao, nagde-decide siya according sa kanyang nakikita. Gusto ko rin, pinamili kasi siya ni Abram. Kasi hindi na magka-undagwag o gaga ba yung mga ano niya ba, mga kapatas niya, yung mga servant, mga nagtatrabaho sa kanila ba. Kay Lot, dumami yung dumami yung mga flocks niya. Siyempre, yung mga nagtatrabaho dito, busy din. Kay Abraham, ganon din. Siguro, pag maghalo-halo, naguguluhan na, saan ang akin, saan ang amin dyan. So, ibig sabihin, may rift between the two, and then kaya nga namili na lang. Sabi ni Abraham, kung saan ang gusto mo, doon ka. Kung dito ka sa north, dito mo sa south. Yes, kung dyan ka, dito ako. Parang ganun ba? Namili naman to si Lot ng kung saan ang maganda. Hindi niya alam na yung kagandahan na yun, yun ang magdala sa kanya sa impyerno. Oo. Yan minsan ng tao no. So, anong nangyari? Napunta si Sodom and Gomorrah, ayun, noong nagkaroon ng digmaan doon, na looting siya, nasama siya doon sa sa nabihag. Anong malaman ni Abram na ganon, sinundan niya. Naman niya? Nagapi naman ni Abram sa madaling sabi. So therefore, at that time, nandoon si Melchizedek. Oo. Priest of the Most High. Most High God, the Most High. Alright? Kaya nga sabi dyan, si Melchizedek, ito ang description niya. Nung makita niya, kaya nga agad siya si Abraham, nagbigay pa nga ng tithes offering. Nagbigay siya ng tithes. For this Melchizedek, king of Salem. Kung aralin mo si Jesus Christ in the whole or the entire Bible, there's no other king of Salem. It is Jesus Christ. Priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. In verse 2, so yon ang position ni Melchizedek. He is king of Salem. Salem, what is the meaning of Salem? Salem from what? What is the meaning of Salem? Salem is peace. Jesus Christ is a king of peace. City, Salem is peace. City of Salem. Jerusalem. So, in verse 2, to whom also Abraham gave 10 part of all, and then first being by interpretation, the word give us a description, an explanation. Who is Melchizedek exactly? He is king of righteousness. Kapatid, kung aralin mong Biblia, Jesus Christ lang mayroon yan. Paano kung tao maging righteous? Tell me.
ang tao, wala namang matuwid na tao eh. Maliwanag naman sa Book of Romans eh. It is written, there is none righteous. No, not one. Oh. So who is the King of Salem? O King of Righteousness? Jesus Christ. In the Old Testament nga, sabi, Prince of Peace. Di ba? Ang prinsipe, pag namatay ng hari, magiging king din yan. Tama? Naunawaan ninyo? And after that also, King of Salem, which is King of Peace. Yeah. In verse 3. Si Melchizedek ha, ang tinutukoy dito ha. Without father. Paano ka magiging tao kung wala kang father? Tama? Si Jesus Christ walang father. Literally, walang father. But by adoption, may father siya. Si Joseph, tama? But if you're talking about father, wala. Bakit? Paano nabuntis si Mary? By the operation of the Holy Spirit. Tama? Bakit? He has his heavenly father called God the Father. Naunawaan niyo? If we're talking about God as a whole, alright? God as a whole, ang Lord na pagkasulat niyan in the English language is capital L, capital O, capital R, capital D. Lord. Pag ang sulat na L-O-R-D na small letters, refers to Jesus Christ yan. But if it refers to, okay? But if it refers to a capital L-O-R-D, it is God. And who is the head of that God? God the Father. Who is the second member of the Trinity? God the Son. Ang pangatlo, God the Holy Spirit. Tama ho ba? Nanawanin ka, magkape kayo mga kapatid para hindi kayo antakon. Baka hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko eh. Kasi Christology to, Trinity to. Sisibain kayo ng ibang religion dyan. Ang Jehovah's Witness, matindi yung mga ano nila, kargada nila. Okay? Ang Iglesia ni Cristo, ganoon din. Matindi yung mga bala nila. Pag sila ang makaharap niyo, nako. Kaya kailangan malaman ninyo ito. Alright? Now, ano nangyari? Si Melchizedek, sabi ko, di ba, ang God is a Trinity. It is called Holy Trinity of God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Alright? Ganun siya. They have its function. God the Father who planned it all. Who implemented? The Lord Jesus Christ. Who moved? Who moved? Sino ang nagmikilos? Para bang ang architect who draw it all and the engineer will implement it. Ito yung pagkagawa nito, ganito, ganyan. Sino ang inutosan ng engineer? Para matrabaho yan. Mga foreman, ibig sabihin, mga worker na, dito na sa baba. Okay? Ganon yan, kapatid. Ang God the Father, in the entire Bible, of course, He can create, He can do anything. But He has His own function. Jesus Christ, even God the Father, God as a whole, they are planning, okay, ito ang magiging pagkagawa ng salvation, ha? Okay, ganito. O sino ngayon ang mamatay sa cross? O si Hesus Kristo. Sino ang nagdideklara, ang kumikilos sa mga puso ng bawat isa? It is the Holy Spirit. May function sila kalay. Hindi sila pwede mag-overlap. They can do, they're equal. Okay? They are equal in power. God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Ganun yan. Kaya nga, sabi dyan, si Melchizedek, kasi we are talking about the pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament, and one example of many examples is through Melchizedek. Si Melchizedek, tinan mo, without mother, without descent, di mo malaman kung saan nanggaling.
neither beginning of days, kung wala kang pinagmulan sa simula, Diyos lang ang mayroon yan. Hindi pwede sa tao yan. It cannot be applied to a man ordinarily. It can attribute only to a God. Naunawaan ninyo mga kapatid? Nor end of life. Walang pasimula, wala ding yung bukas. So, walang katapusan, walang simula, walang katapusan. Bakit? Eternity nga eh. From the eternity past to the eternity future. Ganun lang. Nor end of life. In fact, yung istorya ni Melchizedek doon sa Book of Genesis, pagkatapos na nag-usap ni Abraham, wala na. Di mo na malaman kung saan nagpunta. Wala na. Bakit? He was exactly a pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Bakit? Paliwanag natin. Ano sabi diyan? Si Melchizedek is made like unto the Son of God. Son of God attributed only to, pag yung word na yan in the Hebrew language or in Greek text, Son of God there is not merely a children of God. Di ba? Pwede tayong tawagin Son of God. Bakit we are called to be the Son of God? Because we are the children of God by faith. Yan ibig sabihin. But ito, in the Greek language, in Greek text, it refers to that Jesus Christ or Melchizedek is a Son of God, a member of the second Trinity. And he abided a priest continually. Ang tao, hindi mo pwedeng mag-abide in his possession as a priest continually. Hindi, dahil mamamatay din yan eh. Eternal ang ibig sabihin ng continually. Si Jesus Christ only can be applied with that possession to have that priestly after the order of Melchizedek forever. Naunawanin niyo? Okay mga kapatid? In verse 4, tingnan natin. Wala na yata. Okay, hanggang doon lang paliwanag. No? The pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament, one example is through Melchizedek. Yan ang paliwanag sa Hebrews chapter 7. Alright? Nanawaan ninyo? Pastor, sabi mo, marami mong busy sinabi na pagka Lord ang binanggit mo in the Old Testament, Lord, L-O-R-D, capital L, tapos small letter na Lord, Jesus Christ yun. Yes. Pero pag Lord na capital letters, it is God. Who is the head of that God? God the Father. The second member, God the Son. And the third member, God the Holy Spirit. Now, kaya nga sabi, the Lord, capital R, capital lahat, said to my Lord. Sabi ni King David, God, bigyan lang natin ng para madali ang istorya, God the Father, sinabi niya sa aking Diyos, aking Panginoon na si Hesus Kristo, sit on my right hand. Parang ganun ba? Ganun yun. Yan ang ibig sabihin. Kaya hindi mo pwede, kaya ang isang tao, pag magsabi siya, saan ba sa Biblia masabi na si Hesus Kristo ay existed in the Old Testament? Anong mga bersikulo na magsasabi? Brad, hindi alam ng Biblia niyan. Hindi siya nag-aral ng Christology. I will give you one example kasi next week, dito na tayo, dikdikin natin ang husto next week. Ha? Alam niyo ba ang rason kung bakit si Hesus Kristo, ang pre-appearance niya sa Old Testament, gumagamit siya ng tao katulad ni Melchizedek? Pangalawa, gumagamit siya ng angel of the Lord. Bakit siya gumagamit ng ganyan? Kasi nga po, doon sa Exodus, Brad. Open the Bible in the book of Exodus. Genesis chapter 33. If I'm not mistaken, Genesis 33:20. Is it correct? Exodus 33:20, Brad. Exodus 33:20.
Exodus 33:20. Ayan. Dito, si Moses, mga kapatid, doon muna sa 19, Brad. 18. Doon sa 18 muna, 18. Oh. Si Moses kasi, habang nakipagtalastasan siya sa Panginoon, okay? Sa Diyos. Okay. Siyempre, alam mo naman, pinadala nga siya doon sa habang nakipagtalastasan siya doon sa Mountain of God, dumating sa punto ba na ipakita mo nga yung mukha mo sa akin? Sabi ni Moses ba? Talaga naman curious din siya no? Okay. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Ipakita mo yung kalwalhatian mo sa akin. Gusto niya makita talaga ba? Ano ba talaga ang mukha ng Diyos? Okay? Pagdating sa 19, sabi ng Diyos, and he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord. Yan, capital letter na. Capital letter na. Bakit? Kasi gustong ipakita, i-project, ipagpaliwanag ni Jesucristo. Jesus Christ. And remember, ang word na Jesus Christ sa New Testament nagmaterialize ba? Nilagyan ng pangalan, kasi tao nga siya. Alam naman, anong pangalan mo, Brad? Wala akong pangalan, pastor. Nilagyan kasi siya ng pangalan. Okay. Now, ang Diyos ang nagbigay ng pangalan kay Jesus Christ, ha? Exactly, kung anong sinabi doon sa Old Testament, exactly yun ang ipangalan doon sa New Testament. Piniliwanag naman yun sa Matthew chapter 1. Okay, ito ay pangalan mo, Jesus, ito ay pangalan mo. Ganun man ang ginawa niya. Diba? Tama? Okay. Sabi na, and I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Yan, according to sovereign power of God yan, ha? Hindi mo pwedeng questionan ng Diyos. Lord, bakit silang Hudyo lang ang pinili mo, chosen people? Bakit kami mga Pinoy, ayaw mo? Huwag tanungin ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi. Kung ano ang gagawin niya. Kanino siya? Parang ganun ba? And verse 20, Brad, ito na. Ito kasing rason kung bakit may pre-appearance si Jesus Christ sa Old Testament. Kasi, being a God, He said, thou cannot see my face, for there shall no man see me and live. Ibig sabihin, lahat ng makakita sa Kanya, mamamatay siya. Yon ang matinding batas ng Panginoon. So, pag makita mo ang Diyos harapan mo, ay mamamatay ka. Paano? May nakita akong Diyos hindi naman ako namatay, pastor. Diyos-Diyosan yun Kaya hindi ka mamamatay. Diyos-Diyosan yun Nag-aaktong Diyos lang siya Ganon lang yun. Yun ang dahilan, kapatid, kung bakit hindi mo pwede makita ang mukha ng Diyos. Pero sa New Testament, nagpakita na ang Diyos sa katauhan ni Jesucristo. Kaya nga sabi ni Philip, Lord, ipakita mo ang Diyos, God the Father, sapat na sa amin. Sapat na sa amin. Sinagot tuloy siya ng Diyos. Ako ba, Philip? Ang tagal mo na akong kasama, hindi mo pa rin nakilala at nakikita ang Diyos. Bakit? Anong gustong sabihin ni Jesucristo? Ang ibig niya sabihin, kasama mo na ako, hindi mo pa rin nakita ang Diyos. Bakit? Jesus Christ is the image of the invisible God. Naunawaan niyo yan? Tapos sabihin mo lang si Jesucristo ay hindi Diyos, tao lang. Aralin mong Biblia mo. Ano sabi nun sa Book of Colossians? Chapter 14. Colossians chapter 1, verse 14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Sino tinutukoy dyan? Jesus Christ. Maliwanag naman Verse 15. Who is the image of the invisible God? Kasi ang God the Father, hindi naman nakikita hanggang ngayon Pero kung nakita mo si Jesucristo, gusto makita ang God the Father, ayan, si Jesus Christ. Yun na yan.
Hindi namin maintindihan. God the Father na ba yan? Pananampalataya ang pinag-usapan dyan. Kung ayaw mong maniwala, wala kang pananampalataya. Bahala ka. Basta kami, naniwala kami. Pag nakita namin si Jesus Christ, yun na yun, ang God the Father. Bakit? He is the representative of God the Father, who is the planner. Ganon yun. Naunawaan ninyo? Ganon yan. He is the image of the invisible God. Kaya ang sagot ni Hesus Kristo kay Philip, nung doon sa ministry na, ipakita mo sa amin ang God the Father at sapat na sa amin yan. Sabi nga niya, suffice it to us. Suffice it ba? Suffice it. Sapat na sa amin yan. Ang sagot ni Hesus Kristo, ang sagot ni Hesus Kristo, katagal mo na akong kasama, di mo pa rin bihira. Tapos alam niyo ang nangyari ni Philip? Alam niyo ang nangyari ni Philip? Talagang hanggang sa namatay lang si Kristo, may doubt pa rin siya. Doubting Philip. Hindi, yung isa naman yan, si Thomas pala yung isa. Pero ito si Philip to eh. Oo. Kita mo yan. Pinapakita lang mga kapatid, yung mga apostle ni Jesus Christ ba, medyo may kahinaan din na. May pagkukulang din ba? Salamat sa atin, mayroon sulat, no? Oo. Pastor, gusto kong gayahin si Philip. Iyan ang mahirap kapatid. Pag ganun ka ha. Ganun. Okay? So, the Lord Jesus Christ, His pre-appearance in the Old Testament, nabanggit natin kanina, una, ang ihimplo natin si Melchizedek. And now we are talking the angel of God or the angel of the Lord. Okay? Now, before we will close, just give me 5 minutes. 12:05. Okay. I promise you. One example. Pag Son of God ang tinutukoy that refers to the Lord Jesus Christ, Son of God is mentioned 47 times in the entire Bible. Son of God. That refers to the Lord Jesus Christ. Okay? One time in the Old Testament and 47 times and 46 times in the New Testament. Okay. That Son of God, the word Son of God refers to Jesus Christ. Okay? Now, in Daniel chapter 3, verse 25. Daniel chapter 3, verse 25. And he answered and said, Lo, I see 4 men loose. Ito yung preaching ni Brother Ryan. Tama? Naalala ninyo? Last week, Shadrach, Meshach, and Abednego. Noong nilagay nila doon sa horno, so naglagablab na apoy, ang paningin agad ni Nebukadnezar, abay, hindi mo na sila nasunog. Bakit? At ang pinaka-highlight doon, mayroon siyang nakita, pinaka-apat. Sa 3, may pang-4 siya nakita. At ang sabi niya, walking in the midst of the fire, and they have no heart, and the form of the 4th is like the Son of God. Para malaman mo na si Jesus Christ talaga yan in the Old Testament, basahin mo ang New Testament. Tama? Para maintindihan mo kung sino yung Son of God na yan, kung Jesus Christ ba talaga yan. Of course, Jesus Christ. So, bigay tayo ng example. Luke chapter 1 verse 35. Luke chapter 1 verse 35. Sinong nagkwento dito? Sinong sasulat? Kaninong panulat ito? Book of Luke? Si Luke. And the angel answered and said unto her, sino yung kausap ni Angel Gabriel dito? Si Mary. The Holy Ghost, kasi nagtatanong siya, naguluhan siya. Paano nangyari? Ano pagkaanak mo? Wala pang sumiping sa akin. Ito si Joseph, nakaano pa lang kami. May engagement pa lang. Wala pang nangyari sa amin. Wala ganun ba? The Holy Ghost shall come upon thee. Ang paliwanag ng ni Angel Gabriel dyan, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest, kapangyarihan ba ng Diyos,
shall overshadow thee. Ibig sabihin, lulukuban ka. May gagawin siya sa iyo. Okay? Therefore, also that holy thing ang tawag thing. Holy operation ang ibig sabihin yan. Kasi may nagtanong sa akin, Pastor, holy thing, di bagay si Hesus Kristo, isa siyang bagay. Hindi. It talks about the operation, how it operates, how it works ba. Kaya nga holy thing, holy na usapin ba. Which shall be born of thee shall be called what? The Son of God. Doon sa Book of Matthew, anong pangalan ng Son of God na yan? Na sinabi, Jesus, Emmanuel, interprets, the Son is with you. Tama ho ba? Ibig sabihin, by the operation, sumiping ba ang Holy Spirit sa kanya? Ginalaw ba siya? Hindi. Mali naman yung interpretation mo ng ganyan. Hindi ganyan. Ang operation ba? Ang pagkilos ba ng Diyos ba? Ganong kaparaanan. Abnormal ba yan? Yes, abnormal. Kaya hindi naman normal na proseso eh. Kundi talagang supernatural na proseso. Kaya miracle. Iba ayaw maniwala dyan eh. Pero tayo naniwala tayo dyan kasi sinulat ng Diyos eh. Ganun naman eh. Oh, tama. Tama ho ba? Naunawahan niyo ba? Luke chapter 8, verse 28. Luke chapter 8, verse 28. 2 minutes, please. No. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him. Sino to? Demonyo. Sabi ko ng demonyo. Patirapa ang demonyo eh. Oh. Bro, ang demonyo, bro, makapangyarihan yan. Limitado nga lang. Oh, makapangyarihan, demonyo. Ang mga fallen angel yan eh. Oh. Alright? Makapangyarihan yung mga yan. Limitado ang alam. Oh. Created being kasi sila. Sabi ba naman demonyo, I fell down before him and with a loud voice said, what have I to do with thee, Jesus? Buti pa demonyo eh. Kinilala nila si Hesus Kristo na Diyos eh. Thou Son of God, Most High. Most High meaning, possessor of heaven and earth. Ang meaning niyan. Pag possessor of heaven and earth ka, ibig sabihin, Diyos ka. Kaya nga sabi ni Satanas, I will be like the Most High. Gusto rin niya na magiging creator din siya ba? Diyos ba na? No. Kaya galit talaga ang Satanas sa akin. Tinitira ako nitong tao ito. I-floating kita. Hindi ka makahanap ng employee. Jesus, thou Son of God Most High, I beseech thee, torment me not. Huwag mo kami pahirapan. Alam na ng Satanas eh. Alam na niya. O, di ba? Okay? Next. Okay. 1 John chapter 5, verse 20. Pag Son of God, si Jesus Christ yan ha, the second member of the Trinity ha, and therefore, He is God. Tama? Oh. Tapos sabihin lang ng iba, walang bersikulo sa Biblia magsasabi na sinabi ni Hesus Kristo, ako ay Diyos and worship me. Yung mga argumento ba na hindi nga kasi hindi ba nag-aaral ng Christology ba? Oh, tama Brad? Hindi nag-aaral ng Christology ba? Sabihin mo, punta kayo doon sa ICBC, mayroong matutunan kayo doon. Oo. Alright? 1 John chapter 5 verse 20. Sino si Son of God? Jesus Christ. If you are the Son of God, you are God. Sabi ni John the Beloved, and we know, alam natin, mga mananampalataya, alam natin ha, that the Son of God is come. Dumating. Sino yung dumating? Alam naman Satanas dumating. Si Hesus Kristo naman yun eh. And hath given us an understanding. Nagbigay sa atin ng kaunawaan, kaalaman, that we may know Him. Maunawaan natin siya, malaman natin siya, na siya ay what? Totoo. And we are in Him. Okay? That is true. Even in His Son, Jesus Christ. Sino yung Son of God? Diyan, si Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Kita mo yan? Buhay na wala hanggan pa siya, totoong Diyos pa.
Mananampalataya lang na tama ang makapagsabi niyan. Ang hindi mananampalataya, hindi kayang sabihin niya. Tama? Pero may iba din naman, kayang sabihin niya kahit hindi tamang mananampalataya. Pero sinabi din ng Diyos not all that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Kahit pa sabihin mong Lord, Lord Jesus Christ, pag hindi tama on the first place ang pananampalataya mo, yari ka pa rin. Kailangan maging tama ang pananampalataya mo, ha? Paano? If thou shalt confess in thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yan ang ibig sabihin. That is what it meant how you will receive the Lord Jesus Christ. Amen? Believing is receiving. Tandaan niyan. This is what faith is. Sa panahon natin ngayon, ha? This is what faith is all about. Believing in Jesus Christ is receiving Jesus Christ. By faith in Jesus Christ is meaning believing in Jesus Christ is receiving Jesus Christ. Tama ho ba? Amen. Oh, sunod naman next week. Rigid ang pag-aaral natin, ha? Ayaw kong bilisan kasi pag binilisan natin, baka mag-rapture na bukas. Oh, yun ang katapusan turo natin. Okay? Any question? Any question? Yes, sister. Kanina po kasi, tinatanong ko din kay Ed, kasi sabi, Jesus Christ is the image of invisible. Yes. Yes. May possibility kaya na yung image ni Jesus Christ is ganun doon sa na yun? Physical yun. Physical yung itsura ni Jesus Christ is ganun doon sa Catholic. Hindi sister. May history. Oo, hindi. Yung mukha na yun nasa ano yun? Nagrereklamo nga yung niya, ang aktor niya. Nagsabi nga na, yung mukha ko lang yan binayaran lang ako niya. Oo, sa pinoproject kasi sila na ang mukha ni Jesucristo maamo, white, mahabang buhok, ganun ba? Brown skin. Brown. Hindi yung history nan. Ipaliwanag ko next week, no? Yung niyan, yung nasa Catholic, yung nagkalat ba? Kasi, wala yun. Kasi sa New Testament talaga, purposely and intentionally, hindi hinayaan ni Jesus Christ na mayroong mag-drawing ng mukha niya. In the Old Testament, mayroon namang naglililok ng mga pagan ng mga kung anong mukha Pero sa panahon ni Jesus Christ talaga, during His earthly ministry, purposely hindi niya hinayaan na may mag-draw sa kanya. Bakit? Kasi alam niya na ito ay maging mitsa ng pupurihin siya ba, gagawa ng kahoy, gagawa ng kasi doon nga sa Book of Exodus noong si Moses nga lang napunta sa tuktok ng Mount Sinai pagbalik niya mayroon ng na-drawing yung yung mga tao yung golden calf. Yun ang masaklap naman kasi hindi talaga Diyos, hindi talaga tao. Yun ang masaklap. Ang Diyos nila ginawang hayop. Hindi naman ganon. So alam na ng Diyos yan. Purposely he do it, that intentionally he did it na hindi na hinayaan. Huwag kang mag-bring down. Wala talaga. Wala sa isip ng mga tao yan na kasi yung mukha na nasa mga panyo, nasa mga ganon, picture, ganito. Hindi yan Hindi yan. Ano lang yan? Nag-umpisa lang yan ganon kasi sa Catholic na may history kasi tayo sa Trail of Blood na yung mga Mariolatry, yung mga pagsamba sa mga karakter sa Biblia, ganon. Doon nag-umpisa yan mga pagan-pagan na yan. Tapos in the late centuries talagang nilagyan ang mukha ng mga talaga na ito ang mukha ni Jesucristo, ganito, ganyan. Mayroong ewan ko, na panaginipan siguro nila yun or basta mayroong isa. Ang maliwanag dyan, biblically, hindi yan ang mukha ni Jesus Christ. Oo. Mayroong ang gumawa niyan ngayon sa ginawa nila sa sa AI or sa kung ano talaga ang maging mukha ni Jesucristo base sa sinasabi ng Biblia. Talagang lumalabas, Brad, hindi talaga yung mukha. Talaga siya, yung moreno ang dating. Kasi nga, brusco, kasi anak nga ng karpintero.
Pag anak ka kasi ng karpintero, alam mo na rin kung anong maging trabaho mo. Kasi saan ba si Jesu Cristo? Noong from the age of yung mga age of 1 hanggang wala namang, ang kwento, maliit pa siya. Tapos, nung lumaki na siya, wala kang makita ang kwento. May isa kwento na hinanap siya ng magulang niya. At sabi niya, saan yung anak mo? Maliit pa siya, ha? Nandoon sa sinagog. Ang galing ng paliwanag niya. Old Testament, Scripture rin, sinabi. Pag Scripture kasi, it refers to, sa panahon ni Jesus Christ, yung Old Testament. Talagang mga scroll, ang galing ng paliwanag niya. Oo, ang galing ng niya. Oo, sino bang rito, bakit ganito ito magpaliwanag? Ang kaharap mga rambay, ha? Oo, ganon. Pero pagkatapos nun, wala ka nang marinig. Marinig mo na lang siya nung mag-umpisa siya nang magpabaptize na siya kay John the Baptist at the age of 30. Oh, at the age of 30, kasi 3 years lang naman buhay niya, dido na siya. Tapos, yung mga, kung anong year yon, it sometimes fall in 27 AD. Kasi namatay siya mga 30 AD. Yan, ganun yan. Si Apostle Paul at that time, estudyante siya. Nakikita niya ng mga pangyayari. Oo. Si Apostle Paul, si Saul, very zealous. Pareho siya. Nakikita niya na yan. Hindi niya alam na gagamitin siya ng Panginoon. Pagdating na okay, strong personality kasi si Apostle Paul. Si Saul ba? No? Yan. Any question? Any other question? Pastor, siya po si Saul of Tartarus, Pastor, di ba? Ha? Saul of Tartarus. Saul of ano siya? Yung anong pangalan ng lugar niya, ay? Tartarus. Ano yon ang pangalan niya? From Tarshish. Marang dito sa dila ko, eh. Pero Kung anong city siya. From the city of ano din sa New Testament? Dito yan. Ito yan sa Apostle Paul. Life of Apostle Paul. Ito. Ayan. One subject yan, ha? Hindi pa natin naturo to, ha? Ano ba yan? From the city of Tarshish. Basta, ito yan. Oh. Galing yan ni Apostle Paul. Pag-aralin mong buhay niya, mamangha ka. Nabasa ko na ito. Connected siya, Pastor, kay Stephen Stone po, ba? Ha? Kay Stephen Stone. Siya ang siya ang nagbigay ng si Stephen. Siya ang nagbigay ng hatol kasi siya ang magdedesisyon, eh. Kaya pilito pala si Stephen, parang Amerikano, Stephen Stone. Si Stephen, one of the deacons na pinili doon sa book of Bagong sa Book of Acts. Bago yun. Babalikan ko yan. Tarsos. Tarsos. Oo, Tarsos. O Tarshish nga. Kasi gusto kong mabanggit yung tama, the city of Tarsos. Oo. Okay. Chapter 8 to 9. Tama. In the modern day, ang Tarsos nasa Turkey. Modern day Turkey. Okay. Any other questions? Wala na. Brad, magtanong kayo habang andito. Okay. Amen. Amen ho ba? I hope pinagpala kayo ng salita ng Panginoon. Let us pray. Oh Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We will continue to study about Christology, the study of the Lord Jesus Christ. Oh God, kung may pagkukulang man kami, may kahinaan, patawarin niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami na ma-instill sa aming mga puso at isipan ang doktrina po ninyo, O God. At palaguin niyo po ang aming mga pananampalataya. Huwag niyong pabayaan ang bawat isa. Pagpalain niyo po kami. This church, bless this church, O Father, and guide us always. Protect us always.
And all these things we thank you and we praise your name. We thank you for thy words. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior, this we pray. Amen. Ayun, bro, Stephen Bishop yun. Stephen Bishop.